Balita naman po sa mga lalawigan, mga kapatid, patuloy pa rin ang pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon po sa PHIVOLCS, 2 beses itong nagbuga ng abo kahapon ng madaling araw at nitong Sabado ng gabi. Tumagal nga ng hanggang 13 minuto ang ash emission. Nagbuga rin ito ng usok na 150 metro ang taas. 12 pagyanig din ang naramdaman sa paligid ng bulkan na tumagal naman ng 5 minuto. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon kung saan pinangangambahan ang pagputok nito anumang oras. Patay ang mag-asawa matapos silang pagbabarilin sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur. At ayon sa investigasyon, sakay ng tricycle ang mga biktima kasama ang 8 taong gulang nilang anak nang tambangan sila ng 3 salarin. Hindi po naman binaril ng mga gunman ang anak ng mag-asawa. Inimbestigahan pa kung sino ang mga salarin at kung ano ang motibo sa likod ng pananambang. Tinambangan din ang isang kandidato sa pagkakonsehal sa Midsayap, Cotabato. Kinilala pong biktima na si Jerry Beltran Donpredo. Dead on the spot ang biktima na may isang tama ng bala sa ulo. Sakay raw ng kanyang motor si Don Predo ng pagbabarili ng 2 armadong lalaki. Agad namang tumakas sa mga salarin, sakay rin ng motorsiklo. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Samantala po naman, 3 ang patay matapos pong mag-amok ang lalaking sinasabing lulong daw sa illegal na droga sa Lapu-Lapu City, Cebu. Napadaan lamang daw ang 3 biktima sa lugar na pinagtatambayan po ng suspect nang sila'y pagbabariling. Isang construction worker naman ang sugatan. Nahulihan po ang suspect ng mga pakete ng shabu at baril sa kanyang bahay. Napagalaman ding bagong laya lamang ang naturang na maril matapos pong makulong dahil pa rin po sa kasong konektado sa droga. Nasa pangangalaga ngayon siya ng Lapu-Lapu City Police. Sinagip naman ng Philippine Coast Guard ang 25 turista sa El Nido sa Palawan. Stranded ang mga turista nang pumalyang makina ng kanilang bangka. Agad nagkasa ng search and rescue operations ng Coast Guard matapos makatanggap ng tawag tungkol sa insidente. Kasama sa mga nasagip ang 3 tripulante nito. Dinala sa pinakamalapit na floating dock ang mga sakay ng bangka.